Na-try mo na ba na madarang ka sa init na iyong nararamdaman? Na madarang ka sa panunukso ng iba? Ano bang naging resulta nung ikaw ay nagpatalo at nagpalamon sa init na iyong nararamdaman? Ating tunghayan ang kwento ni Ryan. Alam kong inyo talaga itong magugustuhan dahil medyo interesting ang kanyang kwento. Eto na po ang ating programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi nakakapigil ng kanilang mga damdamin. Marami sa atin ang kahit alam na kung ano ang tama sa mali, ay pinipili pa rin ang bugso ng tuksong sa kanila ay lumalamon. Dear Mama Mia, mainit ang gabing iyon. Hindi lang dahil sa natural na mainit na klima ng Pilipinas, bagkus ay dahil sa sobrang tensyon na unti-unting namamagitan sa aming dalawa. Ako si Ryan, 32 anyos. Isa akong ordinaryong lalaki na nagtatrabaho bilang mekaniko sa kanto. Simple lang ang buhay na meron ako. Trabaho, uwi, tulog. Pero sa gabing ito, kakaiba ang ihip ng hangin. Nasa likod bahay ako, nakaupo sa lumang monoblock na upuan habang ako ay nagpapahinga. Ganun ako lagi, nagmumuni-muni, nagsosolo. Katahimikan lang ang kasama ko. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng inuupahan kong kwarto. Inilabas doon si Leia, ang bagong boarder sa kabilang unit. Suot niya ay isang manipis na duster. Bakas ang pawis sa kaniyang batok at sa kaniyang dibdib. Sa bawat hakbang niya papalapit, pakiramdam ko ay parang unti-unting nagiging mabagal ang oras. Ang init ano? Tanong niya sabay dampi ng bimpo sa kaniyang leeg. Tumango lamang ako. Oo nga, parang mas mainit pa ngayong gabi kaysa sa kahapon eh. Ngumiti naman siya. Kape ka? Tanong niya habang inilalapag ang termos na maliit sa aming maliit ding mesa sa gitna. Hindi ako agad nakasagot. Ewan ko ba talaga sa ating mga Pilipino. Kahit ang init-init na ng panahon ay nagagawa pa rin nating uminom ng mainit na kape. Ang isip ko noon ay napatitig sa paraan ng pagkakabukas ng botones ng duster niya. Medyo maluwag. Kita ang sinapupunan ng dibdib niya. Para bang sinasadya niya? O baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano. Baka naman ginawa niya yon para kahit papaano ay maibsan ang init na kaniyang nararamdaman. Halata naman kasi na init na rin siya dahil pawis na siya. Sige. Sagot ko rin at pilit na iniiwas ang mga mata ko sa magandang tanawin na nasa aking harapan. Umupo siya sa aking tabi. Sandali kaming natahimik. Ang tanging naririnig lang namin ay ang alingaw-ngaw ng kuliglig sa labas at ang mahinang pagbukas ng hangin mula sa electric fan na sablay na ang ikot. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya na halos pabulong na. Hindi ako makatulog eh. Mainit.
Ikaw, sagot ko naman. Pareho pala tayo. Nakakainis nga eh. Parang kahit maligo ka, didikit pa rin ang pawis mo. Parang kakalabas mo pa lang sa banyo, ayun, tagaktak na naman ang pawis sa katawan mo. Sagot niya. Tumawa siya, hindi yung formal na tawa, kundi yung tawa na may paglalambing. Malapit, mainit. Ang tawa niyang iyon, Mama Mia, ay para bang nang aakit. At habang lumalalim ang gabi, ay parang unti-unti rin siyang lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung sadyang ganun lang talaga o ako lang yon ang nag-iisip ng hindi tama. Habang nag-uusap kaming dalawa, ay hindi ko namamalayan na nakikita ko na pala at nagugustuhan ang kaniyang angking kagandahan. Kahit pa nga, Mama Mia, meron siyang mga pawis sa kaniyang mukha, ay hindi pa rin naaalis ang kaniyang taglay na ganda. May boyfriend ka na, Leia? Tanong ko. Hindi ko yun napigilan dahil sadyang titig na titig ako sa kaniyang mukha. Umiling naman siya. Parang hindi nga siya naaasiwa sa klase ng pagtitig ko sa mukha niya. Wala, hiwalay na. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala rin. Ayoko nang sabit eh. Napangiti siya sa sagot ko. Ewan ko, pati ako ay hindi makapaniwala sa naging sagot ko, Mama Mia. Hindi ako makapaniwalang nagsinungaling ako kay Leia. Totoong meron na akong asawa at may 2 na kaming anak. 19 years old ako nung makilala ko ang asawa ko. 20 years old naman ako nung hindi ko siya sinasadyang mabuntis. Sa pilitan kaming ipinakasal ng aming mga magulang. Sa amin kasing probinsya ay medyo malayo pa po ito sa kabihasnan. At talagang malaking issue pa, Mama Mia, kung magkakaroon ng anak ang isang babae tapos walang asawa. Magkaibigan kasi ang mga magulang ko at ang mga magulang ng asawa ko. Kaya para hindi mawala ang kanilang pagkakaibigan, para hindi sila magkagalit, nung nalaman nilang nabuntis ko nga ang aking nobya, ay agad nila kaming ipinakasal 2. Hindi naman kami tumutol dahil mahal naman namin ang isa't isa. Hindi kami umayaw dahil alam namin na yun naman talaga ang kailangang gawin. Nagpakasal kami at nagsama hanggang sa nadagdagan nga ng isa ang anak naming 2. Mekaniko ako pero dahil liblib ang probinsya namin ay wala ring masyadong mga sasakyan ng mga tao doon. Halos pare-pareho din kami ng estado sa buhay. Kaya naman naisipan kong lumuwas sa syudad para dito makipagsapalaran. At dito na nga ako nakahanap ng trabaho bilang isang mekaniko. Hindi naman malaki ang pasahod pero mas malaki yung binibigay ng mga customer. Meron na rin akong mga customer na nagpapa house o home service, Mama Mia. Kaya naman malaki-laki na rin ang napapadala ko sa probinsya. Hanggang sa tumagal nga ako dito sa trabahong ito. Marami na akong nakikitang maganda. Marami na akong nakikitang sexy. Maraming beses na rin akong muntik matukso pero hindi ko pa naman nasubukan na pagtaksilan ang asawa ko. Hindi ko lang alam kung ano ang meron kay Leia at bakit ako biglang napasinungaling nung magtanong siya na may asawa na ba ako. Hindi lang asawa ko ang aking itinanggi, kundi pati na rin ang pagkakaroon ko ng anak. Di safe pala tayo. Pukaw niya sa aking pag-iisip noon.
Nagulat ako sa sagot niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa say. Pero nung tignan ko ang mukha niya ay nakipagtagisan siya ng titig sa akin. Pagkatapos noon ay ngumiti pa siya ng matamis at may halong panlalandi. Tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Ang dating simpleng usapan, ngayon ay may halo ng ibang kahulugan. Mainit nga ang gabi. Pero hindi lang dahil sa panahon, hindi lang dahil sa natural na klima ng Pilipinas. Nararamdaman ko ang unti-unting pagsiklab ng tukso sa pagitan naming dalawa ni Leia. Ang tanong ko noon sa sarili ko, ramdam mo na ang tukso, Ryan? Hahayaan mo bang lamunin ka ng init sa gabing ito? Hindi na umalis sa tabi ko si Leia. Habang magkausap kaming dalawa ay may mga titigan din kami na kami lang ang nagkakaintindihan. Nakaupo lang kaming dalawa, tahimik pero puno ng nararamdaman. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng kape. Medyo umapaw pa nga ito. Mainit nga, pero hindi kasing init ng pakiramdam kong unti-unting gumagapang sa aking katawan. Habang nakikita kong humahawi at hinahawi ng hangin ang laylayan ng duster ni Leia. Alam mo, Ryan, panimula niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Bakit kaya? Ewan, sagot niya habang iniikot-ikot ang kape sa tasa. Siguro kasi hindi mo ako tinititigan gaya ng ibang lalaki. Napangiti ako. Tinititigan ko naman siya pero sadyang hindi niya lang siguro talaga napapansin. At totoo, Mama Mia, na kanina pa rin ako sumusulyap-sulyap sa kanya. Kanina pa ako lumalaban sa tukso na unti-unting nabubuo sa aking dibdib. Hindi ko lang hinayaang ipakita sa kanya ng tahasan iyon. Ayoko naman na sabihan o isipin niyang bastos akong pagkatao. Gusto ko na makita niyang nirerespeto ko siya. Kilala kasi ako sa lugar namin, Mama Mia. Kilala ako bilang isang tao na marespeto. Kahit na medyo may pagkabastos minsan, pero pinipili ko naman ang sinasabihan ko ng ganon. Baka kasi marunong lang akong rumespeto, tugon ko. Napangiti siya, pero may halong misteryo ang titig at ngiti niya sa akin. Kaya nga na itanong ko kung may asawa ka na eh. Kasi masyado kang marespeto para sa isang binata. Talaga? Baka wala ka lang talagang nakikilalang binatang kasing marespeto ko. Sagot ko naman. Parang napakadali sa akin noon na itanggi ang pagkakaroon ko ng sarili kong pamilya. Pagkatapos ko siyang sagutin ng ganon, ay tumitig at ngumiti na naman siya sa akin. Sa paraan ng kaniyang pagtitig ay para bang sinasabi ng mga mata niya na hindi siya sigurado kung gusto nga ba niyang nirerespeto ko siya. O sana hindi ko siya nirerespeto ng ganon kahigpit. Napalunok ako dahil para pong may apoy ang kaniyang titig sa akin. Parang may ibang gustong sabihin ang gabi, pati na rin ang kaniyang mga mata. Habang nagkukwentuhan kami, ay bigla namang umambon. Ewan ko ba dito sa Pilipinas, para atang damdamin ko eh.
hindi mo lubos maintindihan. Bumilis ang ihip ng hangin. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng likod bahay. Bigla siyang napatayo. "Ay, yung mga sinampay ko!" sigaw niya. Tumakbo siya palabas. Hindi ko malaman kung bakit sinundan ko ang mga yapak ni Leia. Basang-basa na nga ang mga damit niya na nasa sampayan. Tumulong ako na magligpit, pero sa bawat dampi ng ulan sa duster niya ay lalo kong nakikita ang silhouette ng kaniyang magandang pangangatawan. Sagad na ang pagpipigil ko noon, Mama Mia. Pero wala akong magawa kundi ang magkunwaring normal, magkunwaring walang napapansin. Pagkatapos naming iligpit ang kaniyang mga sinampay, ay basang-basa na rin ako. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Teka lang ha, may tuwalya ako. Aniya, sabay pasok sa loob ng kwarto niya. Naiwan akong nakatayo. Pagbalik niya ay may dala-dala na nga siyang tuwalya. "San ka matutuyo?" "Gabi na eh," tanong niya. Napakamot ako sa aking ulo. "Sa kwarto ko na lang siguro," sabi ko. Tahimik. Ilang segundong tahimik. Tapos tumitig siya sa akin. "Gusto mo bang dumito ka muna? Mas malaki naman ang bentilador ko," sabi niya. Isang paanyaya na alam kong ayaw na ayaw niya kung akin pang tatanggihan. Pati naman katawan ko ay nagsusumigaw na wag akong tumanggi sa paanyaya niyang iyon. Kaya pumasok ako sa loob. Napansin kong napakamaayos naman ng kwarto niya. May konting pabango na maaamoy mo. May munting lampshade na kulay dilaw ang ilaw. Mapusyaw. Mainit sa mga mata. Romantiko, kumbaga. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako naman ay sa maliit na upuan. Tumitig siya sa akin. "Ryan, hindi ka ba naiilang?" Tanong niya na may halong ngiti. Naiilang, pero excited. Pag-amin ko sa kanya. Tapat kong sinagot ang tanong niya yon. Hindi naman na kasi mga bata ang mga nag-uusap. Kaya alam kong naiintindihan niya ang sagot ko. At alam kong alam din niya na naiintindihan ko ang kaniyang tanong. Tumawa siya. "Alam mo, minsan talaga masarap yung bawal eh. Yung hindi mo inaasahan, pero dumadating. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang ba ako o sinasadya na niya talaga akong akitin ng harap-harapan. Pero isang bagay ang sigurado ako, Mama Mia. Nangungulila na ako. Matagal na rin kasi ang panahon mula noong meron akong nakaalam nyo na. Mula kasi nung umalis ako sa probinsya namin, ay hindi na ako nagkaroon pa ng ugnayan sa isang babae. Oo, nagagawa ko namang paligayahin ang sarili ko ng ako lang. Pero iba pa rin talaga yung may kasama ka. At gusto ko siya. Gusto ko si Leia. At gusto kong malaman kung hanggang saan aabot ang init ng gabing ito. Mama Mia, naglalaban noon ang respeto sa isip ko
at ang kapangyarihan ng tukso. At habang natutuyo ako at tinutuyo ko ang buhok ko gamit ang kanyang tuwalya, ay nararamdaman ko ang init ng palad niya na nasa batok ko na. May gusto ka ba sa akin, Rico? Ang tanong niya. Dire-diretso ang tanong na yun. Walang paligoy-ligoy. May mga pagkakataon kasi habang nag-uusap kami doon sa loob ng kwarto niya na nagkakadikit ang mga balat namin sa isa't isa. May mga pagkakataon na ang mga titig niya ay para bang may sariling mga kamay na hinuhubaran ako ng tuluyan. Hindi ko akalain na meron rin palang kakayahan ang mga babaeng magparamdam ng ganito sa isang lalaki. Akala ko kasi, Mama Mia, kaming mga lalaki lang ang may kakayahan na magparamdam ng pag-iinit. At bukod sa pag-iinit, ay magparamdam din na parang hinuhubaran na ang isang babae. Hindi ko alam noon kung ano ba talaga ang nararapat ko na gawin. Alam kong meron akong asawa. Alam kong meron akong pamilya. Nararapat lang na umalis na ako sa lugar na yon. Sa tinagal-tagal ko sa syudad, ilang beses na rin akong nanalo laban sa tukso. Ilang beses po na may nanukso sa akin. Ilang beses po na may gusto na may mangyari sa amin. Kaya lang, napipigilan ko naman. Nagagawa ko namang alisin sa isipan ko ang ganung uri ng pag-iisip. Nagagawa ko naman na wag yung patulan. Nagagawa ko namang kontrolin ang sarili ko at umuuwi na lang ako tapos mag-isa na lang akong nagpaparaos sa kwarto. Nagagawa ko pong maging loyal sa asawa ko. Pero kakaiba ang gabing ito. Hindi ko alam kung yung gabi bang kakaiba o talagang malakas ang attraction ko kay Leia. Hindi lang naman si Leia ang unang sumubok na akitin ako eh. Kaya lang, si Leia ata ang unang magtatagumpay. At ang tanong niya na yun ay hindi ko magawang sagutin ng diretsyo. Hindi ko magawang sagutin dahil alam ko na kapag sinagot ko yun ng totoo, ay tuluyan na nga akong matutupok ng apoy ng tukso. Tuluyan na akong madadarang at tuluyan ko nang makakalimutan na meron akong pamilyang sa probinsya'y iniwan. Pero hindi ko na kayang itanggi pa ang nararamdaman ko. Lalo pat titig na titig siya sa akin. Lalo pat parang sinusubukan niyang alamin kung talaga bang totoo. Hindi ko na kayang itanggi kaya umamin ako. Oo, may gusto ako sa'yo. Oo. Mula nung magkakilala tayo, mula nung nakilala at nakita kita, hindi ko itatanggi na nagustuhan kita. Kaya masasabi mong matagal na kitang nagugustuhan, Leia, pag-amin ko sa kanya. Simula pa nung unang gabi na nakita kita na nakaupo sa hagdan, umiinom ng malamig na tubig, suot ang parehong duster na suot mo ngayon. Mama Mia, hindi ako nanligaw kay Leia. At hindi ako umaasang may mangyari sa amin. Kasi alam ko na meron akong asawa. Alam ko na may pananagutan na ako sa iba.
Pagkatapos kong umamin sa kanya ng tunay kong nararamdaman, ay napangiti siya. Kung sabihin ko sa'yo na ako rin. Napatitig ako sa kanya. Anong ako rin? Tanong ko. Ako rin. Gusto kita. Titig na ako sa kanya ng mga panahon na iyon. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isagot o kung ano ang dapat kong gawin. Ang puso ko ay parang may sariling tibok na. Malakas. Ramdam ko sa tenga ko ang sarili ko pong kaba. Nahimik lamang kami. Walang nagsasalita sa loob ng kwartong iyon. Maliban lamang sa mahinang tunog ng kanyang bentilador. Tanging mata lang namin ang mga nag-uusap. Naglalaban ang tanong at ang tukso. Walang nagsabi ng halika. Walang pagdampi ng kamay. Pero ang tensyon sa pagitan namin ay parang isang sinulid na mahigpit na hinahatak. Isang maling galaw lang ay puputok at sasabog ito. Ilang sandaling katahimikan tapos tumayo si Leia. Ryan, may isa lang akong kondisyon. Sabi niya sa akin. Anong kondisyon naman yon? Tanong ko. Walang aasa. Walang pangakuan. Etong gabi lang na ito. Kung lalampas pa yan, ikaw na ang masasaktan. Sabi niya. Kahit na naintriga ako ay napangiti naman ako, Mama Mia. Dahil alam kong kaya ko yon. Ako pa. Meron nga akong asawa, 'di ba? Mas mabuti nga ang ito ay ganito. Mas mamuting ganito na wala kaming usapan. Wala kaming relasyon. Kung sa English pa, no strings attached. Mas maganda to. Kasi alam kong anumang oras ay pwede akong bumitaw at bumalik sa pamilya ko. Kaya ko yan, sabi ko at napangiti. Mama Mia, hindi ko alam pero may parang bumulong sa loob-loob ko na nagsisinungaling ako sa sinabi kong kaya ko. Matapos ko siyang sagutin ay unti-unti siyang lumapit sa akin. Mabagal, maingat, parang bawat hakbang ay sinasadya. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niya sa aking balikat. Hindi siya nagsalita. Ako man ay hindi rin. Pero katawan ko ang kusang kumilos. Tumayo ako. Umarap sa kanya. Nasa iisang distansya lamang kaming dalawa na halos magkadikit na at nahihinga na namin ang hininga ng bawat isa. Kahit ngayon lang, aniya na halos pabulong na. Nagpaubaya kami sa katahimikan, sa dampi ng mainit pero malamig rin na hangin. Sa ingay ng gabi, sa bawat iglap, tila may bagong apoy na binubuhay sa pagitan naming dalawa ni Leia. Hindi kailangang magmadali. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila mas nagsasabi ng tunay na nararamdaman kesa sa anumang salita na pwedeng mamutawi mula sa aming mga labi. Tahimik pa rin kaming dalawa. Tahimik na tahimik. Pero ang mga katawan namin ay kusa nang gumagalaw. Ang mga katawan namin ay kusa nang
sumasang-ayon sa gusto ng isa't isa. Hanggang sa natapos nga ang gabing iyon. Hanggang sa nasagot nga ang mga tanong kung hanggang kailan ka dadalhin ng init ng gabi. Kinaumagahan na alimpungatan akong magkaakbay pa kami sa kaniyang kama. Wala nang ulan. Tahimik na rin ang paligid. Mainit pa rin ang simoy ng hangin. Pero iba na ang init na nararamdaman ko ngayon. Hindi na gaya ng init kagabi. Hindi na yung init na gustong mapawi. Ang init na nararamdaman ko ngayon ay init na ng konsensya sa aking dibdib. Ng tanong, ng pagkalito. Hindi ko alam kung tama bang hinayaan kong dalhin ako ng gabi sa ganitong sitwasyon. Bigla siyang dumilat. Good morning, bati niya. Tila ba normal lang ang lahat? Ngumiti ako pero pilit. Good morning, sagot ko. Tahimik kaming muli. Pareho kaming tila ba may nais na sabihin sa isa't isa pero pinipiling manahimik at huwag na lang magsalita. Hanggang sa ako na ang naunang tumayo. Salamat sa kape at salamat rin sa nagdaang gabi. Hindi siya sumagot, tumango lamang siya. Wala nang pahabol na salita, wala nang sinabi, wala nang yakap, wala ring halik. Walang kahit anong pahiwatig ng pag-ulit. Pero habang lumalabas ako ng kwarto, naramdaman ko, Mama Mia. Naramdaman kong hindi pa yon ang huling mainit na gabi sa pagitan naming dalawa ni Leia. Pagpasok ko sa kwarto ko, ay huminga ako ng malalim. Tinignan ko ang cellphone ko kung may tawag ba galing sa asawa ko. Wala naman. Pero may text galing sa kanya. Sabi niya, hindi raw siya makakatawag dahil malakas na malakas daw ang ulan dun sa probinsya. Parang pinagbigyan talaga kami ni Leia ng gabing iyon. Walang kahit na anong magdududa. Walang kahit na anong mga tanong ang pwede kong sagutin. Kasi na text lang yun eh. Pagsasabi lang na umulan ng malakas. Walang naghihintay ng sagot. Lumipas ang mga araw, pilit kong iniwasan si Leia. Tuwing umaga ay dumediretso akong umaalis. Pag uwi ko ay diretso na rin ako sa kwarto ko. Ayokong mahulog. Ayokong maulit. Ayokong magkasalang muli dahil alam ko, Mama Mia, na kapag nahulog akong muli ay mahihirapan na akong umakyat pataas. Kaya tinigil ko na rin ang ritual ko na tatambay sa likod bahay. Pero ang tukso ay napakamatyaga. Mapagpasensya, inaantay ka lang niya sa isang sulok at mas lalo pa siyang naging mapanukso. Tuwing gabi, tila ba laging sinasadya niyang magbukas ng pinto habang nakadamit ng manipis. Minsan pa nga ay humihingi talaga siya ng tulong sa akin. Ryan, pakibuhat naman tong galon ng tubig ko. Ryan, pwede bang pakiayos ng pinto ko? Parang maluwag na eh. Hindi ko naman alam kung papaano siya tatanggihan. Kaya naman, umu-oo at pumapayag ako sa mga pakiusap niya. At sa bawat paglapit ko, sa bawat tingin niya, lalo lang po akong nilulunod sa alaala naming dalawa ng isang mainit na gabing iwan. Isang gabi na naman, may kasama siyang dumating. Isang lalaki, mas matangkad kesa sa akin,
Mas maayos ang bihis. Nagtatawanan silang dalawa habang pumapasok sa kwarto niya. Naiinis ako. Nangangalit ako. At saka ko na-realize, nagsiselos ako, Mama Mia. Sinundan ng ilang araw, paulit-ulit, iba't ibang lalaki ang bumibisita sa kanya. Nasaktan ako ng husto. Akala ko kasi ay ako lang. Akala ko kasi ay espesyal ako. Pero hindi pala. Isa lang pala akong sandali para sa kanya. Isa lang pala ako sa iba't ibang tauhan na koleksyon niya gabi-gabi. At tila ba lalo akong nahamon at natukso, Mama Mia. Hindi para mahalin siya, hindi para ipakita sa kanya na kamahal-mahal ako, kundi para patunayan na ako ang bukod tanging hindi niya malilimutan sa dinami-dami ng lalaking kanyang nakakasama sa bawat maiinit na gabi. Isang gabi habang nag-iinuman ng ibang boarders sa likod, ay nakita kong nakaupo si Leia sa hagdan. Mag-isa, nakatingala sa kisame. Kaya naman lumapit ako sa kanya. Anong problema? May problema ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Simple. Hindi ngiti na mapang-akit. Wala. Pero kung may dala kang yakap dyan, tatanggapin ko. At sa isa pang pagkakataon, Mama Mia, muli kaming dinala ng gabi sa isang sandaling para lamang sa amin. Nung niyakap ko siya ay bigla siyang tumayo. Hinila niya ako at nung napatayo ako ay tumingkayad siya. May ibinulong siya sa akin. Gusto mo ba ulit matikman ng mainit na gabi? Pagkatapos niyang bumulong ay humalik pa siya sa labi ko at nauna nang umakyat at dahan-dahang naglakad patungo sa kaniyang kwarto. Ako naman ay hindi na rin napigilan ang aking sarili. Sumunod ako sa mga yapak niya. Noong makarating na siya sa pintuan ng kaniyang kwarto, bago pa niya pinihit yung doorknob ay lumingon siya sa akin. Ngumiti ng pagkatamis-tamis at saka binuksan ng pintuan at pumasok nang hindi man lang niya ito sinasarhan. Imbitasyon yun para pumasok din ako sa loob. Kaya walang pag-aalinlangan na pumasok din ako. Pagkatapos noon ay sinarado ko ang pintuan. Nung masara ang pintuan ay hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon sa isa't isa. Agad kaming naghalikan. Agad kaming nagpalabas ng init na aming nararamdaman. Porsigido ako sa gabing yon. Porsigido ako na patunayan sa kanya, Mama Mia, na ako ang tipo ng lalaking hindi niya makakalimutan. Lahat ng mga natutunan ko, lahat ng mga alam ko ay pinakita at pinaramdam ko kay Leia. Pero tulad ng dati, wala pa ring pangako, walang bukas, puro ngayon lang, puro init lang, puro pagpaparaos lang. Ngunit ng gabing yon, Mama Mia, ay na-realize ko rin ang isang katotohanan. Hindi lahat ng mainit na gabi ay dapat pang paulit-ulitin. Minsan, ang apoy ay dapat hayaan na lang na mamatay para wag kang tuluyang tupukin ng sunog. Na-realize ko, Mama Mia, hindi ako mananalo dito sa laro naming dalawa ni Leia. Dahil kahit na
alam ko at nakikita ko na iba't ibang lalaki ang nakakasama niya, ay para bang nakatanim na sa puso ko si Leia, na para bang ginusto ko na ako na lang ang kaisa-isang lalaking nakakapiling niya gabi-gabi. At alam kong mali iyon. Alam kong bawal iyon. Kasi hindi pwede. May asawa ako. Hindi pwede dahil may pamilya ako. Alam ko na kapag nasa iisang lugar lang kami ni Leia ay imposible ko siyang maiwasan. Kaya lumipat ako ng inuupahan. Makalipas lamang ang 1 linggo matapos ang huling naganap sa aming dalawa. Hindi ako nagpaalam sa kanya. Hindi ko rin pinaalam sa kanya ang plano kong lumipat. Wala akong sinabi sa kanya. Sa tuwing nagkikita kami ay tango at ngiti lamang ang aming ibinibigay sa isa't isa. Kailangan kong umiwas. Kailangan kong lumayo bago pa ako tuluyang tupukin ng tukso. At nung nakalipat na nga ako, Mama Mia, ang akala ko ay tuluyan ko ng matatakasan ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Leia. Pero hindi pala. Dahil sa tuwing nag-iisa ako tuwing gabi, ay naiisip ko pa rin ang mga gabing may naganap sa aming dalawa. Ang init ng mga haplos, ang init ng titig, ang katahimikan at ang mga maiimpit na ungol. Napapangiti ako. Ang mga alang-alang yon ang bumubusog sa katawan ko. Sinabi ko sa sarili ko, ayos lang na alalahanin ko ang mga yon. Kasi meron talaga tayong mga gabi sa ating buhay na hindi natin malilimutan. At yon ay ang mga gabi na kaulayaw at kasama ko si Leia. Pinilit ko pong magpakanormal, Mama Mia. Pinilit ko pong iwasan ang pwede kong maiwasan. Pinilit ko na maging maayos ang buhay ko. Dahil alam kong may mga anak at may pamilya ako. Patuloy pa rin naman ako sa pagtatrabaho sa syudad hanggang sa lumipas ang 2 taon mula nung iwan ko ang lumang inuupahan naming compound. Marami na ang nagbago sa buhay ko. Nakalipat na ako sa mas tahimik na lugar. Meron na rin akong auto shop na matagal ko nang pinapangarap. Kasosyo ko noon ang 2 kong kaibigan na nagkataon na nasa abroad, Mama Mia. Sila ang namuhunan samantalang ako ang namamahala. Konti lang ang kinukuha nilang tubo sa kanilang puhunan. Majority ay akin dahil sabi nila ako naman daw ang naghirap. At kahit papaano, Mama Mia, ay naging mas maayos na ang takbo ng araw-araw ko. Naging hindi na rin namin masyadong problema ang pera. Nakakapagpadala na ako ng higit pa sa pangangailangan ng mga anak at asawa ko. Nakakauwi na rin ako sa amin. May mga pagkakataon na halos 1 o 2 beses sa isang buwan akong umuuwi para lang maibsan ang init sa aking katawan. Ayoko na kasing ulitin ang pagkakamali ko. Ayoko nang ulitin, Mama Mia, na matukso ulit ako. Pero sa awa ng Diyos, wala naman pong ibang nakakatukso sa akin. Tanging may espesyal lang siguro kay Leia kung bakit ako natutukso sa kanya. Pero kahit gaano ako kaabala, kahit ilang beses nang dumaan o ilang babae na ang gustong umakit sa akin, may isa pa ring gabi ang hindi mawala-wala sa isip ko. At ang gabing yun ay yung unang beses na kasama ko sa kama si Leia. Hanggang isang araw, Mama Mia, habang nasa isang maliit na car show ako sa San Fernando, Pampanga dahil naimbitahan ako doon, ay may nangyari na hindi ko lubos na inaasahan.
May humila sa manggas ng jacket ko habang inaayos ko ang isang makina. Ryan? Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang boses niya, ang amoy ng pabango niya, pati na rin ang init ng palad niya. Paglingon ko ay naroon nga siya. Hindi nga ako nagkamali. Si Leia. Nakatayo, nakangiti, pero may halong kaba sa kaniyang mga mata. Hindi ako agad nakapagsalita. Tiningnan ko lang siya. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o umiwas sa kanya. Pero ang katawan ko ay nauuna na sa utak ko. Ngumiti na ako sa kanya. "Kumusta ka?" tanong niya na halos pabulong na. "Maayos naman. Ikaw, kumusta?" "Maayos din. May maliit na akong spa na hinahawakan. Diyan lang diyan lang sa tabi," sabi niya at tinuro yung direksyon ng spa na sinasabi niya. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Hindi iyon simpleng kamustahan lang. Hindi rin iyon tipikal na sulyapan ng dalawang taong may nakaraan. Para yon sa mga tao na may nabuong apoy at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin pala tuluyang napapatay ang apoy na yon. Sa dinami-dami ng babaeng nakakasalamuha ko ay ewan ko kung bakit kakaiba talaga si Leia. Napipigilan ko naman ang sarili ko pagdating sa ibang babae, Mama Mia. Kaya lang pagdating kay Leia ay hindi ko malaman kung bakit ganito ang epekto niya sa akin. "Ang tagal na, no?" sabi niya. "Oo, mahigit 2 taon na," sagot ko naman. "Namiss kita." Para akong tinamaan ng kidlat noon sa dami ng kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Wala pa ngang hawakan yon, Mama Mia. Salita pa lang niya yon na namiss niya ako, pero kakaiba na ang dating noon sa aking buong pagkatao. Hindi ako nakasagot kaagad. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong yun ang mga katagang gustong-gusto kong marinig mula sa kanya. "May oras ka ba?" tanong niya. "Ngayon?" sagot ko naman. "Oo. May malapit kasi na cafe dito. Tahimik, masarap din ang kape. Baka gusto mo." Alam kong dapat akong tumanggi. Alam kong mali, pero gaya ng dati, ang tukso ay marunong kumiliti sa tamang oras. At sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko pa rin talaga siya lubusang nakakalimutan. Kaya't tumango ako. Dahil ang totoo, gusto ko rin siyang makasama ulit. Ang totoo, sa bawat gabi na dumaan ay siya pa rin ang nasa isipan ko. Ang totoo, nakakahiya man pong aminin, may mga pagkakataon na kahit kasama ko ang asawa ko, kayakap at kaniig ko, ay si Leia ang nasa isip ko. Tumayo na kami dun sa cafe na sinabi niya. Tahimik ang coffee shop na yon. Umuulan din naman sa labas, kaya malamig ang panahon. Pero kahit gaano kalamig ang panahon, habang magkatapat kami sa mesa, ay muli ko namang naramdaman ang mainit na hangin mula sa kanyang mga mata at katawan. Titig pa lang niya ay parang bumabalik ang bawat haplos, bawat gabi, bawat paghinga ng sabay. "Ryan, may asawa ka na ba?" tanong niya. Gaya ng una niyang tanong sa akin noon bago kami tuluyang natupok ng apoy. At gaya rin ng dati, Mama Mia, pareho pa rin ang sagot ko. Nagsinungaling ulit ako. "Wala. Ikaw?" "Wala rin." Nagtagpo ang mga mata namin.
Hindi namin kailangan ng maraming salita para maintindihan ang nasa isip ng bawat isa. Alam kong hindi natin tinapos ng maayos, sabi niya. Baka kasi hindi naman talaga dapat tapusin. Sagot ko naman. Ewan ko kung bakit gano'n ang naging sagot ko sa kanya, Mama Mia. Ewan ko kung bakit gano'n. O baka hindi natin talaga yon sinimula ng tama, sagot naman niya. Tahimik kaming muli. Tila nakikipag-usap ang katahimikan sa aming dalawa. Pagkaalis namin sa coffee shop na yon ay medyo malakas pa rin ang buhos ng ulan. Tumakbo kami papasok sa isang maliit na waiting shed sa gilid ng kalsada. Dito muna tayo, sabi niya. Basang-basa na kaming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi tulad noong una. Mas maingat, mas mabagal, pero mas malalim ang init. Namiss ko to, sabi niya. Hindi yung pisikal, pero yung ganito. Yung may nakakakilala sa akin, hindi lang yung katawan ko, kundi yung kabuuan ko. Leia. Ryan, pwede bang kahit ngayon lang ulit? Hindi para ulitin yung dati, kundi para alalahanin. Para patunayan na totoo ang lahat ng nangyari sa atin. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay humalik siya sa labi ko. Inilabas niya ang cellphone niya. Ilang saglit pa ay may tumigil na sasakyan. Nag-book pala siya online ng masasakyan naming dalawa. Pagkatapos noon ay sumakay kami. Nagpatianod ako sa gusto niyang mangyari. Tumigil kami sa isang maliit na motel. Nagbayad siya dun sa driver at bumaba na kami. Tahimik kami pero magkahawak kamay kaming naglalakad dalawa. Pagpasok namin sa motel ay agad siyang kumuha ng kwarto. Pagkatapos noon, nung makapasok na kami sa loob ay hindi na kami nagpigil. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Hindi kami nagtungo sa dati. Hindi rin sa bahay niya o sa bahay ko. Sa isang motel na malapit lang doon sa kung saan kami muling nagkita. Pumasok kami hindi para gumawa ng pagkakamali, kundi para itama ang isang damdaming matagal nang binitin. Alam kong pagkakamali pa rin yun. Pero mas mali kung hindi ko pagbibigyan noon ang sarili ko. Yan ang bulong ng puso ko sa akin. Nung nandun kami ay walang pagmamadali, walang bastusan, puro pag-alala, puro damdamin, puro na-miss kita na hindi binibigkas, bagkus pinaparamdam sa bawat haplos, sa bawat halik, at sa bawat diin. Ang silid ay tahimik, ang ulan sa labas ay tila musikang bumubulong-bulong sa amin. At ang gabi ay parang muling bumalik sa dati, pero mas may bigat, mas may lalim na. Nagising ako ng madaling araw. Nasa tabi ko si Leia. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Tahimik at payapa. Pero alam kong pagising niya, darating ang tanong na ano tayo. At marahil ako ay hindi pa rin handang sumagot. Dahil ang totoo, Mama Mia. Ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Leia ang lahat. Kaya lang sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako aalis pang muli nang hindi ko na ipapaliwanag sa kanya. Ramdam ko kasi sa bawat haplos ni Leia sa akin kagabi, sa bawat pagbigkas niya ng pangalan ko habang magkaisa ang katawan naming dalawa. Ramdam ko na mahal na niya ako. Kaya hindi ko siya pwedeng
ganituhin lamang. Hindi ko siya pwedeng iwan na lamang sa ere. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagising na si Leia. Leia, buti naman at gising ka na. Good morning, Ryan. Leia, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung ngayon ko pa sasabihin ito. Matagal ko na dapat inamin sa'yo to. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang aminin. Siguro dahil natatakot akong umiwas ka. Siguro dahil gusto ko talaga na may mangyari sa ating dalawa. Leia, ang totoo ay may asawa na ako. Hindi ko nakitaan ng gulat ang kaniyang mga mata. Bakit parang hindi ka nagulat? Gusto mong malaman? Alam ko ang katotohanan, Ryan. Simula pa nung naging magkapit-bahay tayo sa boarding house. Alam mo pala, bakit hinayaan mo pa rin na may mangyari sa ating dalawa? Hindi ko alam. Siguro dahil gusto kita? Siguro dahil kakaiba ang init na nararamdaman ko sa'yo? Leia, pasensya ka na ha. Alam kong pareho ang damdamin natin sa isa't isa. Kaya lang, hindi po pwede. Ryan, handa ako. Handa ako na maging pangalawa sa buhay mo. Total hindi naman kayo laging magkasama ng asawa mo, 'di ba? Handa ako, Ryan. Pasensya ka na, Leia. Hindi talaga pwede. Mahal kita, aaminin ko. Pero hindi ko pwedeng saktan ng mga anak ko. Pagkatapos noon ay nagbihis na ako at umalis na, Mama Mia. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinabi ni Leia. Hindi ko na rin pinakinggan ang sarili ko. Sapat na ang ilang beses kong hinayaan na madala ko ng tukso. Sapat na ilang beses kong hinayaan na madarang ako at magkamali sa pamilya ko. Wala sa oras na napauwi ako sa amin. Hindi yun schedule ng pag-uwi ko. Pero pagdating ko sa bahay ay nagulat ako dahil napakatahimik. Wala yata ang mga bata. Meron naman akong spare key sa bahay namin, kaya binuksan ko yon. Pagpasok ko ay dumiretso ako ng kusina at kumuha ng tubig dahil nauhaw ako sa biyahe. Mainit kasi talaga ang araw na yon. Nung naglakad na ako at bubuksan ko na sana ang telebisyon sa sala, ay may narinig akong mga halinghing. Tawanan na mahihina mula sa kwarto namin ng asawa ko. Nagulat ako nun, Mama Mia, hanggang sa may narinig akong boses. Mahina na para bang pigil na pigil. Boses ng asawa ko. Binabanggit ang pangalan ng isang lalaking kilalang kilala ko. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Agad akong pumasok ng kwarto at doon ay huling-huli ko silang dalawa sa akto. Ang matalik ko pong kaibigan. Ang kumpare ko dahil ninong siya ng panganay ko at ninong din ako ng panganay niyang anak. Pareho silang walang anumang saplot ng asawa ko sa ibabaw ng kama. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng mga hita ng asawa ko. Gulat na gulat sila nung madatnan ko sila. Ryan? Ryan? Sabi ng asawa ko, agad siyang naghanap ng itatakip sa hubad niyang katawan. Ang akin namang matalik na kaibigan ay tinaas pa ang dalawa niyang kamay. Ryan pare, pasensya na. Pasensya na, nadarang lang kami, sabi niya. Ngunit hindi ako nagalit, Mama Mia. Sa bagkos ay nagkaroon ako ng kapayapaan sa dibdib. Sige lang, tuloy niyo lang yan, mukhang nabitin kayo eh. Sabi ko at tumalikod na. Sinara ko ang pintuan.
bumalik ako sa sala at naupo. Hindi ko binuksan ang TV, bagkus binuksan ko ang cellphone ko. Hinanap ko si Leia. Nakita ko ang social media accounts niya. Buti at hindi pa niya ako blinak. Minessage ko siya. Leia, malaya na tayong dalawa. Sabi ko sa kanya. Ilang sandali pa ay nabasa na ni Leia ang mensahe ko. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Mahal kita. Gusto ko lang panindigan ang pamilya ko. Pero ngayon, malaya na ako, Leia. Hantayin mo ko, may aasikasuhin lang ako. Pagkatapos ay pinatay ko na ang cellphone ko. Ilang sandali pa ay lumabas na ang asawa ko at ang kabit niya mula sa kwarto namin. Ryan pare, pasensya ka na talaga. Hindi, walang problema. Salamat sa ginawa ninyo. Naguguluhan ang asawa ko, pati na rin ang kumpare ko, Mama Mia. Matagal na kitang hindi mahal. Amin ko sa asawa ko. Hayop ka? Sabi niya. Di ako hayop. Katulad mo, alam kong sasabihin mo na may pangangailangan ka rin. Meron din ako. Pareho lang tayo. Pareho tayong nagkamali. Kaya walang dapat sisihin. Huwag kang mag-alala pare. Alam ko naman na matagal ka nang hiwalay dun sa girlfriend mo. Pwede na kayong magsama ng asawa ko. Eto na rin, inyo na rin tong bahay. Nasaan nga pala ang mga bata? Tanong ko sa asawa ko. Nasa bahay ng mga magulang mo, sinundo nila kahapon. Doon na sila. Mga magulang ko na mag-aalaga sa kanila. Ako nang bahala sa mga pangangailangan nila. Ikaw magpakabuhay dalaga ka hanggat gusto mo. At wag mo na akong guluhin. Dahil may minamahal na rin akong iba. Pagkatapos noon ay tumayo ako at umalis na doon. Kahit tinawag pa ako ng asawa ko ay hindi na ako lumingon pa ulit. Agad akong bumiyahe pabalik at nakipagkita kay Leia. Dinala ko na siya sa bahay ko at doon ay pinagsaluhan namin ang init na aming nararamdaman sa isa't isa. Pagkatapos naming magsalo sa init ay tsaka ko pinaliwanag sa kanyang lahat. Paano yan? Wala na, iwalay na kaming dalawa. Ibig sabihin, pwede na tayo? Oo, pwede na tayo. Mula sa araw na yon ay nagsama na kaming dalawa ni Leia hanggang sa nabuntis na nga siya sa aming anak. Nalaman ko rin na nabuntis din pala ang asawa ko ng aking kumpare. Galit na galit ang mga magulang ko sa asawa ko pero sinabi ko sa kanila na huwag siyang sisihin dahil may kasalanan din ako. Pinaliwanag ko na lang sa mga anak ko ang mga nangyari. Umamin sa akin ang panganay kong anak na matagal na raw niyang napapansin ang ninong niya at ang mama niya. Minsan nga raw noon, Mama Mia, ay pumupunta daw ang ninong niya sa aming bahay ng 10 oras ng gabi. At pinapatulog sila ng mama niya dahil mag-uusap lang daw sila pero pumapasok ang mga ito sa kwarto. Alam kong hindi po naging huwaran ang karanasan ng aming pamilya. At lalong hindi kami naging huwaran ng asawa ko para sa aming mga anak. Pero Mama Mia, naisip ko na baka nga siguro talagang itinadhana kaming dalawa ni Leia sa isa't isa. Dahil bakit ganon? Bakit siya lang ang bukod tanging babaeng hindi ko kayang tanggihan at hindi ko kayang iwasan? At bakit nagkita pa rin kami ulit? Sa ngayon ay pareho na kaming may kanya-kanyang buhay ng asawa ko. Hindi ko na alam kung nasaan sila dahil ang uling balita ko ay lumipat na sila ng probinsya. Dahil pinag-uusapan pala sila ng mga tao doon sa amin. Gaya ng sabi ko, Mama Mia, ang probinsya po namin ay tahimik lang, konti lang ang tao, kaya magkakakilala ang halos lahat at nagkakaalaman ng baho at sikreto. Maraming salamat Mama Mia sa pagbibigay mo ng oras para
ibahagi itong kwento po sa inyong mga tagapakinig. Naway na-enjoy nyo ang pakikinig nitong aking kwento. Hanggang dito na lamang at lubos na gumagalang. Ryan. Grabe naman ang buhay na yan, Ryan. Kala ko pa naman may mga nagkatuluyan pala kayo. Pero alam mo, Ryan, hindi pa rin yan assurance na nagkatuluyan kayong dalawa. Hindi pa rin yan assurance para kay Leia. Kung talagang totoong mahal mo si Leia, ayusin mo na kung ano man ang namagitan sa inyong dalawa ng asawa mo. Mag-file ka na for annulment. 'Di ba? Kasi paano kung may mangyaring masama sa'yo? Di kawawa yan si Leia. Babalik yung asawa mo. Sisingilin ang lahat. Ganun, 'di ba? So para iwas komplikasyon, kung may kaya ka naman, sige na, ipa-annul mo na yan dahil parang pinaglalaruan nyo lang kasi yung marriage Yung kasal na dapat ay sagrado ay pinaglalaruan nyo lang. So, nawa ay mag-isip-isip kang mabuti tapos ayusin mo na yung dating ugnayan ninyong dalawa ng asawa mo dahil magpasa hanggang ngayon mag-asawa pa rin talaga kayong dalawa. Gustuhin nyo man o hindi, kabit pa rin ang tawag sa mga kinasama ninyo o kinakasama ninyo ngayon. Anyways, maraming salamat, Ryan. Isa na namang mapanuksong kwento ang ating pinagsaluhan sa araw na ito. Kayo ba ay natukso na rin? Ako naman. Please do like and share this video para hindi kayo matukso. Share nyo na. At syempre, na rin kayo, subscribe dito sa ating channel. Click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong mga kwento na nilalabas dito. At syempre, ang ating mga members. Hello ako sa ating mga members na atin pong, priority sa pa-shoutout. Ricky, Mila, Raduban, maraming salamat. Giovanni Bailong, Easy Gale, Gimaras Girl, G. Antorio, and Angeline Puaso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, thank you very much. At sa mga subscribers natin na gustong magpa-member, ayun po, ang makikita nyo ata pag nanood kayo ng ating video, may parang na join. Kung gusto nyo magpa-member, parang i-click nyo lang yung join. Tapos, ayun na, ipapakita na sa inyo yung mga offers na ganun. Anyways, maraming salamat ulit. At syempre, wag na kayong mag-atubili pa na pakinggan ang ating mga kwento na hindi nyo pa napakinggan. Ang gawin nyo lang ay mag-scroll kayo dyan sa ating video. Tapos makinig kayo. Kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, paki-send na rin iyan dito sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Okay? And hello ako kay LB Lapot, kay Jennifer Lingasa, Mayan Corpus, maraming salamat. Hello rin kay Rosana Crisostomo, Marvy Montisilio, maraming salamat all the way from Singapore. Christina Sison, Miss Zong, from Singapore din. Ay, dami nating tagapakinig na taga Singapore Jessa May Cruz from Gulayan DOST PAE. Hello sa inyo. Maraming salamat. Gail Easy. Mala SPG ba ang title nung July 1 upload natin? Parang hindi naman. Hi din kay Shera Amaro. Maraming salamat. Char Ashpearl Jen. Hi din kay Ella Bakuli at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you so much po sa inyong lahat sa pagbabahagi ninyo ng inyong mahigit 1 oras. At alam ko na mahigit dahil may mga commercials pa yan dito sa ating programa. I love you all so much. Bye-bye and see you again. Mag-ingat po kayo and stay safe. Ako po, si Mama Mia. Paalam!